Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, paglatag ng floating barriers ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc nakuhanan ng Philippine Coast Guard. 350 peso daily minimum wage hike isusulong sa mababang kapulungan. Tatak Pinoy Act para itaguyod ang mga produktong sariling atin nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, makikita sa video footage na inilabas ng Philippine Coast Guard o PCG ang paglatag ng China Coast Guard o CCG ng floating barriers sa bukana ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon sa PCG, inilalagay umano ng CCG ang mga barrier tuwing nagkakaroon sila ng misyon kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa katubigan ng pinag-aagawang teritoryo. Saad pa ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea o WPS Commodore J. Tariela, naobserbahan din nila na mangilan-ngilan ay hindi napapadala ang Automatic Identification Signals o AIS sa kasagsagan ng kanilang rotational deployments kasama ang BIFAR na ginawa ngayong buwan. Anila, posibleng kagagawa ng China ang pag-jam sa signal ng tracking system ng mga barko ng Pilipinas upang mapigilang ma-broadcast ang posisyon nito sa karagatan. Kinokonsidera ng House of Representatives ang bill na naglalayong itaas sa 350 pesos ang daily minimum wage ng mga manggagawang Pilipino. Ayon kay House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, ang pag-aproba ng Senado sa 100 peso wage adjustment ay hindi sapat upang tugunan ang pangangailangan ng mga trabahador sa pang-araw-araw dahil sa patuloy na epekto ng inflation at pagbaba ng purchasing power nito. Anya, inirekomenda rin ng ilang miyembro ng kapulungan na itakda ang legislated wage hike mula 150 pesos hanggang 350 pesos bawat araw. Sa kabila nito, sinisiguro ng Kamara na balansehin ang pagsuporta sa mga manggagawa at pagtiyak sa sustainability ng mga negosyo, kasunod ng pag-alma ng micro, small and medium enterprises o MSMEs na lubos umano na maapektuhan sa oras na maisabatas ang panawagang ito. Nilagdaan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 11981 o ang Tatak Pinoy Act na suportahan ang produkto at serbisyo ng mga Filipino artist. Ayon sa Presidente, ang nasabing batas ay tungkol sa pagbibigay ng incentives sa mga lokal na produkto na karapat-dapat dalhin ang trademark na Made in the Philippines sa loob at labas ng bansa. It's not about simply slapping labels on goods and services, but showing their provenance proudly that they are gawang Pinoy. Kasabay nito, pinirmahan din ni PBBM ang Republic Act 11982 o ang Amendments to the Centenarians Act of 2016 na layong bigyan ng benepisyo ang octogenarians at nonagenarians na mga Pilipino kahit ang mga nasa ibang bansa. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.